Magandang umaga sa inyo lahat. Siyempre dahil sa ating online tayo sa ngayon, maraming salamat. Maraming salamat. Ang sarap lang talaga pag maraming direktor, maraming producer na papagandaan. Hindi natin nakikita kung ano itsura natin sa screen, but thank you very much sa inyo. Okay, i-announce ko lang sa mga nagbigay ng paracetamol Calpol, sa mga inyo na nag-seed sa inyo, kasama din kami ron. Kaya nga sabi ko sa inyo, gumaganda ang buhay pag meron kang tinanim. Meron kang aasahang aanihin. Yan, sabi ko sa inyo, ako, nag-enjoy na ako. Nag-aani na kami at alam ko marami pang darating. Dahil ngayon ay September, first Sunday, sa September na, bago ng ating series. Ito, Kingdom Salvation. Ang ating mga series last year, nung ginagawa ito, nakalay down ito sa mga pastors and leaders ng 211 Ministries, Masbate at dito, at iyan ito ay request ni Pastor Raymond Tamayo. Na sabi niya, Pastor, hindi natin pinag-uusapan ng salvation. Although may salvation tayo sa C2C, sa ating manual, sa ating booklet na ginagamit sa encounter, sa ating discipleship process, pero sabi niya, pag-usapan din natin yan. Yan ay request nila. Hindi ibig sabihin ako lang lahat ang gumagawa. I'm listening from those who are asking for the topic. At ito, sasabihin ko sa inyo, ito ay galing sa Bible lahat. Hindi ito galing sa kopya na naman. Kaya sa inyo sa mga listeners natin na talagang consistent sila, okay hanga ako sa inyo in looking sa internet kung saan natin kinukuha ang message, napagod na po ako sa kakukopya. Tinigil ko na po, kaya ito inaaral natin. Ganon din naman, aaralin mo rin lang naman yung mga messages ng iba. Mag-aral na lang ako sa Bible. So, this is a kingdom salvation. So, para sa mga viewers natin, sa mga leaders ng churches na nakikinig sa atin online, sa YouTube channel natin, at sa FB page, once again, gusto ko ibanggitin sa inyo na ang goal namin dito is to really serve God. Wala pong ad dito, wala po kaming star na hinihingi. Hindi po namin goal ang ma-monetize. Hindi natin goal ang ma-monetize ito para walang putol-putol na panunood. Tuloy-tuloy ninyong mapapanood ang message ng 211 Ministries. So pag pinag-usapan natin ang Kingdom Salvation, may kaibahan ito sa usual na tinuturo ng mga religious group at mga churches about salvation. Kaya sa 4 na linggo ng September, pag-uusapan natin ito. So Kingdom Salvation, ano ito? So yan ay, asa na ito? Ayaw nga. Bago natin simulan yan, mamayang gabi pala, nasa third level na ang ating session para sa mga nasa discipleship process. This is the third part ng ating discipleship process to leadership training. 6 sessions yan, pero ginawa nating 3 lang. At ginawa natin itong gabi na lang para at least yung mga busy, maka-attend kayo. Ang iba sa inyo, gusto nyo maging refresher, pwede kayong mag-join. Dalhin nyo na lang manual ninyo. Wala itong bayad, babayaran nyo lang manual na meron tayo. Gawa ng manuals na andyan na. So this is the Kingdom Power Demonstration. Remember this, ang message ni Jesus Christ ay Kingdom of God. Yan ang message niya, and always followed by power demonstration. Because there is battle. We are not battling against this flesh and blood, but we wrestle against principalities, powers, at paano mo i-deal ang issues kung wala ka nito. Kaya nga, mapansin ninyo, hindi ako nag-a-assign sa inyo dito nang hindi pa dumadaan dito. Kasi pag inassign ko kayo, para kayo pinadala sa Mindanao, na hindi man kayo tinuruan ko paano lumaban spiritually. Remember, kingdom is a spiritual government. At ang kalaban nito ay spiritual government din, which is the kingdom of darkness, na ang king ay si Satan. So you have to understand this. You have to go with the process para alam mo kung anong pinaglalaban mo. Kapag hindi ka dumaan dito, later on pag nag-minister ka, ang aawayin mo mga pastor, mga churches, mga taong nag-i-struggle sa kanilang spirituality. Hindi sinabi sa Bible na we have to wrestle against flesh, but those without flesh and blood. Yan. Kaya mamayang gabi yan, 7 o'clock, kaya may meeting pa tayo mamaya 1 o'clock, kaya punong-puno ang schedule natin ngayon para sa mga leaders. Ayan. Maging sa inyo, hindi ko ina-allow kasi marami sa inyo ang mapapagod lang. Pero pag nagdaan kayo rito, alam nyo kung ano ang mangyayari. Hindi ka taka-taka na panong pagpunta namin ng Masbate, ang aming travel, going Masbate last August 25 ay 26 hours at pabalik 25 hours. Sabi ko, Lord, halata naman na ang dami-daming bus na pinakawalan ng company, kami lang talaga nasisira. Pero ang ganda, laging panalo si God. Meron pala akong counseling along the way. Kaya mag-enjoy ba kayo sa 26 hours na biyahe sa bus? Masaya yun. Kaya nga, nag-pray naman ako, Lord, pero hindi pala yun ang dahilan.
May mga taong confused at hindi alam ang gagawin at namit ko, andito ka. Oo, pastor, may tatanong ako. Pati maging sa along the way, meron tayong na-win. God willing, in few weeks, andito sila, may mga seminar sila rito. Attend daw sila rito. Makita nyo na lang yon. Kaya sa mga kasama natin sa Masbate, you are welcome as well kapag pumunta kayo ng Mandaluyong or Manila. Okay, let's go! What is kingdom salvation? Kasi manarinig lang natin, salvation, kaligtasan, tanggapin mo si Christ at pag tinanggap mo na, antayin mo mamatay ka, pupunta ka sa langit. Ganun lang kasimple. Pero itong kingdom salvation, napansin ko na ang message, I'm a follower of Jesus. That's the reason why I'm preaching the kingdom of God. I'm preaching the gospel that Jesus preached. Ano ba preach ni Jesus Christ? Kingdom of God. Okay, anong gamit ng death, burial, and resurrection? Ang true gospel sa Bible ay kingdom of God. Iyon ang hope ng tao. Napansin nyo ngayon, ang gulo-gulo ng mundo, ang isang problema lang talaga ng tao, mapapamilya, mapabusiness, maging sa politics, ay gobyerno. At ang kailangan, ang gobyerno na dapat nangunguna ay spiritual government inside. Kasi kung ano yung application or outward manifestation, iyon ang bunga ng kung anong nag-govern sa loob. Dalawa lang ang spiritual kingdom dito sa world. Kingdom of God and Kingdom of Darkness. Kaya yan, pag-uusapan natin salvation. Kingdom salvation can be seen in Jesus' mission. Hindi ko na kailangan explain kung ano yan, kundi tingnan na lang natin sa mission ni Jesus para makita natin, ito nga pala yun. Andyan na lahat ang buod nitong 4 na linggo na pag-uusapan natin. He restores the kingdom of God on earth or brings heaven on earth. Or brings heaven on earth and restores and reestablishes people back to His government, not to establish religion or ritual activities. Kasi ang gusto ni God, yung paggugobyerno niya, paghahari niya, yun ang i-apply natin na mag-manifest on the physical realm. Ang nangyayari, ang marami pag naging Kristiyano or naging believer, ang kanilang action ay maka-attend ng church, maka-attend ng program, active kapag mayroong mga seminars, merong active sila kapag may mga gina-activity sa church, pero pagka-uwi, wala na. Kaya dito sa 211 Ministries, isang number 1 na pinagbabawal ko, huwag kang mag-i-invite dito at sasabihin mo, umattend ka ng church kasi ang saya-saya. That is entertainment. Ang saya doon lang, pag uwi, wala na naman. At hindi rin tayo motivational church. I'm not here to motivate you but to share to you the word kasi ang word ni God, yun ang nagpapatibay sa tao. Yan, okay? Kaya tingnan nyo, word tayo. Anong sabi ni God? Hindi yung, ay umattend ako dahil masaya, na-entertain ako. Walang kaibahan yan sa mga TV programs, walang kaibahan sa YouTube, wala sa TikTok. Hindi ganun ang sinusunod natin, ang ating ministry nakaparallel sa teaching ni Jesus at sa ministry ni Jesus. Okay? So, ang goal ni Jesus ay ma-restore ang kanyang kingdom para ang tao ma-restore din. At ang goal ni God, kung mapapansin nyo sa Lord's Prayer is, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang goal ni God ay to bring heaven on earth. That's why kinreate niya ang earth at nilagyan niya ng tao to rule, to manage. Ngayon, ang goal natin, kapag ikaw ay naging believers, may idea kayo, pagka ikaw ay na-save, to bring heaven here on earth. Ang tinuturo sa atin ay tanggapin mo si Christ para pumunta sa langit. Hindi tayo ginawa para sa langit. Although darating tayo doon, pero ang main objective talaga, purpose ni God, is to place people to rule and manage His creations. Okay? At unti-unti natin yan. Kaya kapag nauwi tayo sa rituals, programs, events, camps, retreat, napapalayo na tayo, pa-concert tayo para maraming umattend. Ang calling ni God sa atin is go and make disciples, disciple them, the heavenly lifestyle. Let your kingdom come and your will be done here on earth. Pupunta tayo sa langit, pero anong job order? Bakit ka niligtas? Kung nag-apply ka sa isang company, para saan? Para lang magsweldo? Meron ka rin gagawin. Huwag nating iwanan yan. Kaya nakita nyo, meron tayong globe dyan, lahat ng flags nakalagay dyan sa likuran ko, ang ating slogan, kasi ang goal natin, ang calling natin ay nations. Go and make disciples of all nations. Hindi lang barangay. Kaya kahit sa Masbate, mga kasama natin, kahit sila yung mga walang pinag-aralan, ang may pinag-aralan, kung ano man ang naabot nila sa lipunan, alam nila ang calling is nation. Hindi lamang makapagtayo ng church. Okay? Hindi tayo ritual activities. Ang ritual means repetition.
na pag nagkasala ka, attend ng church para ma-appease, hindi ganun ang goal ni God. Ayusin mo ang sarili mo, intindihin mo ang intention ng ating Creator para masabayan natin. So anong purpose nito? The purpose of this topic for the month, at may mga apat tayo na series, to understand the role of salvation and the kingdom of God. Klaro ko, dapat ma-establish natin ano ang pinaka-main idea, ang pinaka-big picture ni Jesus Christ, ng teaching ni Jesus Christ. Kasi magbabago yan kapag masyadong major ang salvation. At ang kingdom of God ay magiging minor. Ang purpose ni Jesus Christ is to re-establish people sa kanyang kingdom. Pansinin niyo, magbabago ang message to understand the role of the kingdom of God in salvation. Kapag major ang ating salvation, magbabago. Balikan natin, to understand the role of salvation and the kingdom of God and to know the benefits of its promises like peace, security, freedom, and the hope of our future. When we talk about to understand the role, the function, the parts of this salvation, ano ang part ng salvation sa kingdom of God? The very big picture ng tinuturo ni God. Parang tumitingin ka sa picture na ganyan, ang nakikita mo lang ay kulay pula lahat. So part yan. Kumbaga ang salvation, ito lang, pero ang kingdom of God is the whole, as a whole. Kaya, role ng salvation sa kingdom of God. At dito nyo makikita, titingnan natin sa Bible. Kaya sa inyo, maraming controversial ako na madadaanan at sasabihin ko na sa online, na sasagutin ko ngayon. Yung tanong na pinag-aawayan mula pa noon, nawawala bang kaligtasan? Kasi kailangan natin sagutin yan. Dapat meron tayong stand. Nawawala bang kaligtasan? Later on. Okay, let's go. Itong outline natin for the whole, sa alata talaga, galing pa ng Masbate. Nagmamasbateño pa. So, itong outline natin, ganun talaga kayo ang dila namin kapag, siyempre, halos maya-maya ang pinag-uusapan, Masbateño ang aming dialect. Pero, kadikit lang, naton. Ganyan lang. Kain, kaon. Kaparasang tayo, di ba, no? Maylin. So, ang outline natin, number 1, for this week, salvation is a process to spiritual citizenship. So ang salvation ay process lang, hindi siya ang pinaka-final end. Siya ay process lang of where you're going. Hindi ka dapat nag-i-stay dyan. Salvation is a process to acceptable holiness. Salvation is only an elementary teaching. Kailangan natin mag-high school, kailangan natin mag-college, kailangan natin makagraduate. So, iyan yung pinag-uusapan. May mga verses po sa Bible yan. Ang problema lang, marami nag-stay salvation and never na in-explore yan. Kaya maaring sa marami sa ating nanonood at maging sa inyo dito sa center na parang ngayon ko lang nabasa yan ha. Ngayon mo lang nabasa kasi nga ang encouragement ko sa inyo, lagi yung sinabi ko dun sa mga ninong at ninang sa baby dedication sa Masbate last Tuesday na huwag kang masyado maniwala sa mga pastor kahit sa akin. Basahin mo rin. Kasi pananagutan mo yan. Pagdating ng Judgment Day, yung tinuro ni Jeff, wala ng grace. Kung ano ang end na ginawa mo, iyon ang para sa iyo. Kaya nga ang grace, merong expiration. Dito sa earth, ang grace ni God kapag naandun ka na sa heaven, andun ka na sa kanyang career, walang problema. Pero dito, kaya nga may word na end of the world. Sa Judgment Day, ako palang gumawa nun, sorry Lord. Tapos na. Judgment Day na yon. Salvation is only an elementary teaching. Meaning to say, don't stay on the elementary side of life. Grow. Salvation is a process to our ministry restoration. Tuloy na natin, huwag na natin patagalin. Salvation is a process to spiritual citizenship or kingdom citizenship. Okay, basahin natin. Point number 1. 2 points lang po tayo para hindi magulo at kung meron kayong mga questions, ibato nyo na lang po sa amin. Kung nagalit kayo sa akin, ang aking lang sasabihin sa mga makikinig nito na meron na mga alam sa isipan nila, gusto kong banggitin sa inyo na aralin nyo rin itong mga verses na babanggitin natin. You know why? Kasi bago kayo magalit, minsan nagagalit tayo dahil may alam ka. Tama yun, kaya tayo nagagalit dahil may alam tayo. Pero kung yung alam mo hindi mo inaral, tinuro mo lang, malaking problema yan. Aralin mo kung tama. Maging tayo, alam nyo yung 1 plus 1, 2. Hindi ba natin inaral bakit naging 2? Basta yun ang sabi ni teacher eh. Lalo ito, kaluluwa mo nakataya at pamilya mo at ang ating nation, Philippines.
Purpose of spiritual citizenship. Bakit may citizenship? Bakit merong spiritual or kingdom citizenship? Dapat salvation lang. Kasi process kasi ang salvation. Pag na-save ka, papunta ka saan? Papunta ka sa citizenship. Ano yan? Okay, basahin natin. Sabi ni Apostle Paul, at ito rin ang teaching ni Jesus Christ, remember, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Na itong citizenship, hindi physical membership. Pag pinag-usapan natin ang citizenship, ito ang turo ni Apostle Paul na meron kang citizenship at yung citizenship na yan ay nasa heaven. Dito meron na tayong wisdom. Remember, ang Bible, hindi mo sa maintindihan nang babasahin mo lang ng diretso. May hidden wisdom. That's why in Matthew chapter 13, verse 11, ang sabi doon, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Kaya itong sasabihin ko sa inyo, maging sa viewers natin online, kahit umiyak ako ng dugo rito, kapag hindi nagpakilala sa iyong Holy Spirit, you will not get this message. Babanggitin ko uli, Matthew 13, verse 11. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Si God ang nagbibigay ng understanding if you are seeking. Pero kung umattend ka lang, attend ako kasi wala namang ginagawa sa bahay, ang daming hugasin. Pag nagbibiroan nga kami, ang biroan sa probinsya, attend ako kasi ang layo ng iniigiban namin. Di ba? Hindi tayo nag-iigib dito, meron tayong water district. Sa probinsya, nag-iigib ka, yung container. So, makapagsimba na lang para hindi mautusan. Maganda yun, di ba? May dahilan ka. So, makita mo na church sila. Kaya, pag-attend nila, grabe naman tong church na to. Boring, puro Bible, Bible. Kasi hindi mo talaga maintindihan. God will not talk to you. Dahil hindi ka na andun para sa Kanya. Ako nung unang umattend ako ng church, dahil may crush ako. Ang ganda nung crush ko. Oo. So, attend ako para makita ako. Pag hindi ako umattend, hindi na kung saan bambahay nun. Di ba? Kita mo, ang purpose ko, hindi si God. That's why you have to understand this by seeking from very heart na meron ka. Okay, tuloy natin. But our citizenship, pinapakita dito na ang ibig sabihin pala ng langit ay nation, isang country. Gusto ko makita ninyo rito ang wisdom na si God, meron siyang picture na pinapakita para maintindihan mo kung paano ka lalapit sa Kanya at maintindihan mo ang intention ng Panginoon. At alam ko din, ang word na citizenship ay ginagamit sa government. Hindi ito ginagamit sa club, hindi ito ginagamit sa organization. Okay? Kaya si Jesus Christ, alam natin, ang prophecy pa lang ni Isaiah, sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born. Ngayon, September, nagsisimula na yung Christmas na yan. Yan yung verse na dalas ginagamit. Anong dala niya? For unto us a child is born, and the government, not religion, the government shall be upon his shoulder. So the teaching of Jesus and Apostle Paul gives us a big picture that the kingdom of heaven is a country. It's a nation. That's why we are a holy nation, sabi 1 Peter 1:9. And the people there are called citizens and not members as in a club, organization, or fraternity. Kaya pag member ka, ibang kilos kapag umaasta ka. Pero pag citizen ka, alam mo kung ano ang pinaglalaban mo. Ang pinaglalaban mo ay rights. Okay? Tingnan natin. Ano ang mga ginagawa ng isang citizen? Citizen's role involve rights, karapatan, access to government services, benefits and responsibilities, including obeying laws and paying taxes. So, kapag naintindihan mo ito, isang malaking wisdom, ganito pala dapat ako kumilos. If I'm a citizen of this country, dapat may ginagawa ako. So, dito natin makikita na, kaya pala. Then, citizenship grants access to fundamental rights. Yung iba, hindi ako American citizen. Kahit gaano kaganda ng ino-offer ng Amerika sa mga citizens ng Amerika, wala akong kakayanan mag-claim ng fundamental rights, including right to live in their country. Or magkumuha ng passport and receive the protection of the law of America. So at least may idea kayo. Dito pa lang, makikita nyo na si God, nagbibigay siya ng picture paano ako kumilos. Kumpara sa salvation na tinuturo ng ilan, na kapag tinanggap mo si Christ, na save ka, antayin mo na lang na mamatay para punta ka sa langit. Ngayon, along the way, habang buhay ka pa, anong gagawin mo? Sa kingdom of God, mas clear. Pag ikaw ay naligtas, mayroong mga benefits.
Merong protection bago pa dumating ang end of the world. Okay. It is a formal legal status conferring or giving you specific rights and duties distinguishing citizen from non-citizens or aliens. Itong pinag-uusapan natin, kung ikaw ay citizen of the kingdom, you are a believer, iba ang yung benefits kumpara sa mga unbelievers or the aliens, the foreigners of the country. Kung bakit ko ito binabanggit, dahil kailangan maintindihan natin ito. Huwag kang mag-stay lang sa salvation. Salvation is just an elementary teaching at nasa third series natin yan. Ngayon, sa inyo na mga may questions, parang pastor hindi pinag-aaralan yan kasi hindi tinuturo. Nasa Philippians ito, binasa natin kanina, Philippians 2:13. Ngayon, how to become a citizen of the kingdom of heaven? Itong i-deal natin. Kung ganun pala yung citizenship napakahalaga, paano maging citizen of the kingdom of heaven? Simple lang. Point number 2. The process of spiritual citizenship or the process of the spiritual kingdom citizenship. Alam natin, marami tayong mga kamag-anak na nasa Amerika na, nasa Australia, nasa Canada, nasa Finland, nasa ibang bansa, nag-migrate na sila at sila ay citizen na doon. At merong process. It's true that the kingdom of heaven is a country. There are verses that support a process of citizenship. Ngayon, kung kaligtasan ng pag-uusapan natin, marami nang bumibitaw. Napapagod na silang tagal ko naman, Lord, mamatay para pumunta sa langit. Kaya, ang pinag-uusapan natin, baka may kulang sa tinuturo natin. Kasi ang message ni Jesus Christ at ni Apostle Paul ay Kingdom of God. Kung babasahin ninyo ang Matthew, Mark, Luke, and John, it's about Kingdom of God. Pag binasa nyo Book of Acts, it's about Kingdom of God. Ang work ni God, ang work ng kingdom na tinuturo ni Apostle Paul. Okay? So, bansa pala itong langit na ito. Itong kaharian ni God ay bansa. So, alam mo kung paano ka kikilos. May batas dito na dapat sundan. At pag pinag-usapan natin ang government, merong accountability. Meron tayong tinatawag na covenant, kasunduan. Merong batas na ginawa ang gobyerno ni God at ikaw ngayon ay kikilos ayon sa sinasabi ng batas. That is covenant. At kasama dyan ang salvation. Kung mapapansin ninyo rito, itong madalas sa ginagamit nila na John 3:3, madalas sa atin marinig, at narinig ko rin ito noon, in reply, Jesus declared, hindi pwede ideklara sa isang religion ang government. Bakit declared? Bakit laging ginagamit ni God ang declaration? Ang declaration ginagamit sa government. Declaration of Independence Day. Declaration that you are saved, Kate. Declaration that you will receive this. Maging sa universities, pag nag-graduate ka, they are conferring on you. That is a declaration, may decree. Hindi mo pwedeng gawin sa religion yun kasi okay lang, nagkasala ko, maka-attend, makaluhod lang, makasindi ng kandila, okay na ako, at peace na ako. Sandali, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God. No one can see unless he is a born again. Ang sabi nila, ang word na born again ay relasyon. Tama yun, pero this is a process for your citizenship. Bakit born again? Anong kaibahan ng natural born, naturalization, tourist, and TNT? Gusto ko makita nyo ito na dito sa mundo pwede ka mag-TNT, magtago ng tago kapag hindi ikaw legal na pumasok sa isang bansa, or pwede ka maging tourist or ma-naturalize. Sa Kingdom of Heaven, sa bansa ng langit ng Panginoon, walang TNT, walang tourist, wala ring naturalization. Isa lang ang process dito sa Kingdom of God kung paano ka masisave at paano ka ma-naturalize na citizen. Tingnan natin. Ang sabi sa Bible, yet to all who receive Him, to those who believe, tinanggap mo ang teaching ni Jesus, nanampalataya ka to His name. He gave you the right to become children of God. Kaya ako, pag tinanong ako ni God sa Judgment Day, sino may sabi sa iyo, Dennis, na papasok ka sa aking kaharian, sa aking langit? Lord, I have the right. May karapatan ako, Panginoon, dahil tinanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. At ako ngayon ay anak mo. Anong ibig sabihin yan? Iyan ay natural born citizenship. Tinanggap mo, naging anak ka. Dito sa mundo, pagpunta ka sa Amerika, para maging citizen of America ka or ng Australia, dapat may nagpetisyon sa iyo. Kung walang nagpetisyon sa iyo, hindi po pwede, or else ipinanganak ka talaga ron. Or yung baby mo, ipinanganak mo sa eroplano. Magiging natural born citizen yan sa Amerika. Pinanganak mo sa eroplano, pauwi ka ng Pilipinas or papunta ka ron. Nakasakay ka sa United Airlines, sa American Airlines, or Qantas. Kapag sa
Australia. Now, mga kapatid, makita nyo rito, ang word pala na born again, hindi lang isang relasyon, kundi ito ay process of naturalization. You are natural born citizen in the kingdom of heaven. At ang paraan niyan ay tanggapin si Christ. At yan ay covenant, gobyerno, na pag tinanggap mo si Christ, ino-offer ni God ang kamatayan ni Kristo, ang kabayaran ng iyong kasalanan, iyon lang ang tanging process. At kapag tinanggap mo yan, mas liligtas ka. Pero pag hindi mo tinanggap, wala rin. Kasi kaya may part ka dito sa kaligtasan, sa pagiging citizen. Nag-agree ka. In John 1:13, it says, children born not of natural descent. Hindi ito natural. Remember, yung pinag-usapan natin, spiritual citizenship. Nor a human decision or a husband's will, but born of God. Dito nyo makikita na napakasimple ng tinuturo ni God. Look at the picture of a nation, ng isang bansa. Ganun ang picture ng kingdom of heaven. Kaninang verse natin pinag-uusapan, di ba? Marami sa inyo repeated, naririnig ito, lalo na nasa C2C tayo, pero marami ang hindi pa nakakarinig dito. Kaya madalas natin ito pinapahapyawan para maintindihan natin. Ganun pala yon. The only process to become a citizen of the kingdom of heaven is not naturalization. May nagpetisyon sa iyo or nakapag-asawa ka ng Amerikana or Aussie, kaya ikaw ay naging Australian citizen. Di ba? Pag nag-asawa ka, pwede yun, mapaprocess yun. Pero dito kay God, natural born. Dapat anak ka ng Diyos. Sino sa inyo ang hindi anak ng inyong kapitbahay pero doon ka nakatira sa kanila? Possible, adopted ka. Pero kung hindi ka anak, wala kang mamamana. Kaya nga, pag citizen of the kingdom ka ng isang bansa, marami kang benefits. Ang dami mo mapupulot, ang daming pangako ni God, pati ang protection ng law, puprotektahan ka. Dahil ikaw ay citizen of that country. Kaya hindi pwede dito sa atin, yung mga religious ay magsimba nga para mabawasan ang aking kasalanan. Saan mo nakita sa Bible yan? Wala kang benefit na makukuha sa kingdom of heaven, sa bansa ng langit, sa bansa ng Diyos, kung ikaw ay walang relasyon sa Ama. Kung hindi mo tinatanggap si Christ, you are not saved. Kahit anong iyak mo, wala kang makukuhang benefits. Naalala nyo yung pinag-usapan natin minsan nung ang US ay nag-pull out ng kanilang help sa Afghanistan nung nasakop na sila ng Taliban. Di ba yung last na eroplano na lumipad, ang mga tao nakakapit sa labas ng eroplano. Hindi sila pwedeng sumakay because wala kayong benefits of the American citizen. Di ba nagkahulog-hulog yun sa eroplano? Hindi ka citizen eh. That's why you need to become a born again. Tinanggap mo si Christ, alam mong anak ka na sa judgment day, pag tinanong ka, pag namatay ka, bakit kita papasukin riya? Lord, anak mo ako. Ikaw ang may sabi, tinanggap kita. At ang authority na nagsabing, uuwi ako sa iyo dahil dyan. Ganon din kapag buhay ka. Ang reason, Lord, kailangan ko ng protection mo. Kailangan ko, Lord, ng provision mo because I'm a citizen of your country. Gusto kong sagutin ito. The religious controversy since then. Nawawala ba, Pastor, ang kaligtasan? Maging sa seminary, pare-parehas kami ng lahi, pare-parehas kami ng churches, pero nagkakagulo sa kantin during break. Hindi masagot-sagot yan until now. At sasagutin ko yan, at kung may question kayo, pakilagay nyo na lang po ang comment sa baba, hindi para mag-away tayo, kundi para iklaro natin ang nakalagay sa Bible. Ang sagot ko dito dahil mula noon, 37 years na ako sa pastorate, wala akong naririnig na nagsasagot ng tama nito. Hindi ko sinasabing tama ang sagot ko, pero ang sagot ko dyan, nawawala bang kaligtasan? Ang sagot ko dyan, wrong question. That is a wrong question. Kasi kung iyan ay tamang tanong, dapat may solusyon na yan, may sagot. At marami sa ating mga believers ang confused. Nag-aaway ang Baptist, Methodist, Protestant, ang Pentecostals, Full Gospels, the Foursquare, at kung sino-sino pa. Hindi po namin kayo kaaway. Ang kaaway namin ay walang flesh and blood. Ang sagot ko dyan ay wrong question. Kasi hindi mo pwedeng questionin ang salvation as a process. Ang dapat mong i-question ang end result nito na citizenship. Ang tamang tanong, can anyone denaturalize a citizen of a country? Kasi kung salvation lang, process lang yun eh. Papunta yan dun sa citizenship. Ang dapat nating tanungin, citizenship. Pwede ba? Kasi sabi ni Paul, you are citizens. At ang babalikan niya hindi Christian, kundi citizen, those who are awaiting Jesus. Now,
Inaral ko ito ngayon. Inaral ko ang many laws of the nations. Afghanistan, Japan, Philippines, America, South Africa, at kung saan-saan. Isa lang palang batas ng halos lahat ng nations of the world nito, ni isa pala, walang pwedeng magtanggal ng iyong citizenship. So, masecure ito. Walang pwede. Sino sa inyo ang pwedeng tanggalan? Maging ang presidente ng Pilipinas, hindi ka pwedeng tanggalan, Edwin, ng citizenship. Ang paging mamamayan mo, Felix, hindi pwedeng tanggalin. O tanggalan natin si Nas ng piging Filipino citizenship. Saan mo itatapon yan? Buti kung tanggapin sa Amerika yan. So, gusto ko makita ninyo itong pinag-uusapan natin kasi matagal na itong problema. The question is, can anyone denaturalize a citizen of a country? At maging sa Bible, nagulat ako. God is gracious, God is merciful. Maging si God, ang King of the world na si Jesus Christ, hindi ka pwede tanggalan ng citizenship. Dahil pag binigay ito sa'yo, hindi pwedeng bawiin niya. Binigay niya na eh. Pero itong citizenship, pwedeng mawala. Pastor, paano yon? Pwede mawala. Papaano? By denying and renouncing it. Ang tanging pwede magtanggal ng citizenship mo ay ikaw at ako. Pwede ko i-deny. Ayaw ko na sa iyo, Panginoon. Gusto ko ma-renounce yan dahil lilipat ako. Dalawa lang ang kingdom, government, spiritual kingdom, at iyan ay kingdom of darkness. Gusto ko i-share sa inyo, marami kayong kaibigan at may kaibigan ako na kailan lang, nasa Amerika, nasa Canada na sila. Nung nag-migrate sila, ni-require ng Canada na i-renounce nila ang pagiging Filipino citizen. Sa heaven, walang dual citizen, ha? Isa lang. Hindi po pwedeng kingdom of darkness citizen ka, kingdom of light. Silang buong pamilya, balak nila magbakasyon dito for 5 months. Ang sabi ng Philippine Embassy, hindi namin maibibigay sa inyong 5 months dahil hindi kayo Filipino citizen. Sabi ko, di ba dito kayo pinanganak, dito kayo lumaki, nag-high school, nag-college, oo, kaya lang nung umalis kami, we renounce. Nakataas ang kanang kamay, I renounce my being a Filipino citizen. Kaya sila ay Canadian, kasi nga ang Canada, sabi nila, pag dual citizen ka, pwede mo kami iwanan. So, ang commitment isa lang. So, nakataas ang kanilang kamay sa City Hall, nagsasabing, I renounce my being a Filipino citizen of this country. Kaya kahit dito ko pinanganak, or sa Amerika, kung ni-renounce mo yan, ikaw lang ang pwede mag-alis, magtanggal ng pagiging mamaya-mamayan mo dyan. Kaya sila, sila ay alien na or foreigner na ang benefits nating mga Pilipino to stay in the country, na magliwaliw sa Palawan, sa mga beaches, for 5 months, kaya natin. Sila, 1 month lang nagbakasyon dito, Pinawi. Hindi mali yun. Para dito sa earth, no problem. Kung hindi ka Filipino citizenship. Pero please, wag mong i-renounce at i-deny ang iyong citizenship of the kingdom of heaven. Dahil kapag dinay mo niyan, ikaw ang mawawala. Ngayon, ang tanong, paano ba natin ma-i-deny or ma-i-renounce ang ating citizenship? Paano natin ginagawa? Ang ating communication between God and me, between God and you, ay faith. Sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. Citizenship is secured promise of God more than just membership. Kapag member ang pinag-usapan natin, pag tiniwalag ka ng church, kasama ang iyong salvation. Hindi safe and secure ang membership, physical membership, it's citizenship. Mga kapatid, sabi sa Bible, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Kung ano ang action ng yung faith na pinapakita kay God, yan ang sinasabi mo. Kung dininay mo or nirenounce mo na ang yung pananampalataya, ang yung citizenship. Ikaw ang kumikilos. Kasi ang binabasa ni God sa atin, di ba sabi ni God, according to your faith, will it be done to you. Iyon ang tinitingnan ni God. Kaya kung ako naglalaro sa kasalanan, which is the lifestyle of the kingdom of heaven, itanong mo, baka ipinatay mo. Binitawan mo na ang iyong citizenship. Walang pwedeng umagaw niyan, walang pwedeng magtanggal niyan, kahit si God, kahit ako na pastor. Kaya ang iba, kinatatakutan si pastor kasi, Ronel, itiwalag kita dito. So hindi ka na member. So nawalang kaligtasan mo, kahit ako wala akong kakayanan.
maging si God dahil mahal tayo ni God, hindi niya aagawin. But your faith will tell if you are releasing or declare. Remember sabi ni Jesus, kapag ikinahiya mo ako at ang aking word, ikakahiya din kita sa harapan ng aking Ama. Siguro magandang magbigay tayo ng halimbawa bago ko mag-end. Ang number 1, si Judas. Si Judas ay believer. Si Judas ay nagpagaling, nagpalayas ng dyablo, nag-preach ng kingdom of God, kasama ng 12 disciples. Pero at the end, he renounced his citizenship. Binenta niya si Jesus. At alam natin, ang end niya, hindi niya nakita ang forgiveness. Nagpatiwakal siya. Ito ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin. Gusto kong banggitin sa inyo na hindi pa huli ang lahat. Kung sakali nagkamali ka, ni-renounce mo, dinenay mo si Jesus, hindi naman sinabi ni Jesus na hindi ka na makakabalik. Pwede ka pang bumalik. Dahil merong isang word si Jesus, merong isang teaching si Jesus sa Matthew chapter 18, hindi ko na nailagay ang verse dyan. At ito ang sinabi niya. Kung meron kayong kasama, ito yung church discipline, application for church discipline. Matthew 18, verse 15, pakibasa nyo na lang. Hanggang 19, i-quote ko na lang sa inyo. Kung meron kayong brother na nagkasala, okay, banggitin ko sa inyo, tinawag itong brother kapatid. Ibig sabihin, ito ay mananampalataya at nagkasala sa iyo, nakita mo, puntahan mo, sabihin mo sa kanya. I-correct mo siya. Kung nakinig siya, you win your brother. Twice na binanggit sa verse 15, you win your brother. Pero kapag hindi siya nakinig sa iyo, dala ka ng 2 o 3 witnesses as a testimony na mag-i-establish. Ganun sa kingdom. Government kasi ito, parang hukuman. Ngayon, kapag hindi siya nakinig, tell it to the church. Ito yung third action. Sabihin mo sa church at haharap siya sa church kasi ang ginagawa kong kasalanan, ginagawa nating kalokohan, kasiraan din ng church ni God. Bad testimony. Pag hindi siya nakinig, anong sabi sa verse 18? Treat him as an unbeliever. Sandali, believer ito, Lord, brother ito eh. Bakit ngayon si Jesus ang sabi niya, treat him as unbeliever? He denied his faith. He renounced his faith, his citizenship. Kaya makita niyo mga kapatid, kung citizen of the kingdom of heaven ang ating claim, bakit citizen of kingdom of darkness ang ating external manifestation? Dito nga nagtatanong yan, binitawan mo na ba kapatid? Because kapag ganyan ang treatment, ang ganyan ang ginagawa mo, I will treat you as unbeliever. Paano natin tinitreat ang unbeliever? This is the reason why kung bakit nag-iimbita tayo para marinig nila ang kaligtasan, ang pag-asa. Hindi natin sila tinitreat unbeliever, ay di kinakit pwede kausapin. We are winning them na makabalik sa kingdom ni God. Hindi ibig sabihin, ikakahiya mo sila. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, kaya nga requirement sa kingdom of God, seek first the kingdom of God in His righteousness. Get right. Ayan, honor the king. Get right. Dahil hindi mo alam ang ginagawa mo, dininay mo na at nirenounce mo na si God. Sino pwede magtanggal ng citizenship? Wala. Ikaw lang. Ako lang. Ganyan tayo kamahal ni God. Kaya kung pag-uusapan natin, nawawala bang kaligtasan? It's a wrong question. Hindi masagot-sagot yan. Pag-usapan natin ang final end ng process of salvation. Citizenship. At ngayon, narinig nyo ito, nasa iyo na yan. Ngayon, kung hindi ka pa saved, keep on asking, learning, kung ano man ito. Sa inyo ng mga viewers namin, pag-aralan nyo po yung mga verses na naandyan dahil hindi po natin ito tinuturo para pagalitan sila, pagalitan kayo, kundi i-share sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Na maging siya na may karapatan, tanggalan ka ng kaligtasan, citizenship, hindi niya ginawa para patunayan sa iyo. Mahal kita anak, katulad ni Judas, ikaw ang nag-betray sa akin. Ikaw ang lumayo sa akin. Kaya sa ating application question, pwede ko ba malaman kung buhay pa o patay ng aking faith kay God? And that's a good question. And number 2, ano ang wisdom na napulot natin sa series number 1? Pag-uusapan natin sa D-group yan, sa Tuesday. Babanggitin natin yan, makasama natin wala dito. At ngayon, mamaya, naandyan. At kung may question kayo, at naandito kayo, ngayon, sabihin ko, hindi ako kasing galing na mga Bible scholar. Pero kung ang tinuturo ng mga Bible scholar hindi klarado at may word si God leading me to teach this, hindi ko po nilalamangan ang mga Bible scholar na unang nagturo ng doctrines of Christianity. Pero ang Bible ang nagtuturo, kailangan natin gawin. Anong wisdom na napulot natin? At kung may napulot ka dyan at hindi mo naintindihan, kung ano man, pag-usapan natin dahil ang goal ko ay gumanda ang buhay mo ayon sa plano ni God. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you sa kingdom salvation.
na nakita namin, Panginoon, na pati ikaw na Diyos, may-ari ng lahat dito sa sanlibutan, walang magawa para tanggalin kami, Panginoon, ng citizenship dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong salita, sa iyong declaration, sa iyong decree, ikaw mismo sumusunod din sa iyong word. Pero Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga nanonood sa amin online, sino ang Panginoon sa amin nag-renounce na? Lord, alam ko meron pa rin pag-asa dahil hindi mo isinarado ang langit para sa amin, sa mga taong lumayo sa iyo, dininay sa iyo. Panginoon, available pa rin, open pa rin hanggang ngayon, hanggat wala pa ang judgment day. Thank you, Panginoon, sa iyong word. Thank you sa iyong pag-ibig dahil uuwi kami without any condemnation. Tunay nga, Panginoon, there is no now therefore condemnation for those in Christ Jesus, for those who are living right according to your standard in the King James Version. We honor you, God, today. Salamat sa peace, salamat sa pag-ibig, salamat sa word. I just pray sa mga kasama namin na nakapag-renounce, na i-deny ka at namumunga ng hindi maganda sa kanilang buhay. Lord, I ask for cleansing, I ask for healing, I ask for restoration, and I ask, Father God, to please move them, bless them, to go back to your kingdom, so that they will experience the benefits once again of your love and favor to your children. In Jesus' name I pray, Amen. Woo! Palakpakan natin si Lord.